Magandang araw, narito po tayo ngayon sa may itong Barangay Cagniog, particular dito sa Purok Dos, kung saan may pupuntahan tayong isang matandang anak ng isang war veterans. War veterans. Ito yung kanyang bahay. Kawawa talaga yung kanyang bahay. Parang sira pa yata to sa Bagyong Odette. Pinuntahan natin para makuha natin ang kanyang pamahayag, yung interview tungkol sa kanyang kalagayan. Parang sira pa yata yung bahay niya dito, parang sa Bagyong Odette pa ito. Narito na si tatay. Tay, magandang araw sa iyo, tay. Kumusta man? Ay, pa rin, naghihirap. Ito ba yung bahay niyo, tay? Parang nasira yata ng Bagyong Odette. Oo, 3 taon na nakalipas. Hindi ko napagawa dahil hirap ang buhay. Saan ba yung mga anak mo, tay? Wala na, namamasukan na, nag-asawa. Ikaw na lang yung nag-iisa dito? Ako na lang. Ba't di pa na paayos yung bahay mo? Walang pangtustos, pagkain lang. Ano yung pangalan mo, tay? Hindi para tayo nakakilala. Crisanto Aklo. Ang mga yung pamilya mo, mayroon ka ba bang mga yung Mayroon, kapatid. kapatid? Dito na kami pinanganak, dito na ako tumanda. 75 na ako. Umaasa ako na may matanggap ako sa benepisyo ko mula sa aking magulang na isang veterano. Veterano pala yung tatay mo. Opo. Anong veterans? USAP veteran. USAP. Bakit mayroon pa ba siyang mayroon ka pa bang benefits na matatanggap doon? Mayroon, marami kaming nalalaman galing sa ating gobyerno ng Tibaw. Mayroon itong litrato. Ano tong litrato, tay? Tatay ko ito, tatay. Yan ang tatay mo. Tsaka nanay ko. Namatay itong nanay ko nung 1919. 99. Umasa kami na may matanggap kami mula sa Pibaw sa kanyang unpaid pension, unpaid na matanggap sana ng aming pamilya hanggang ngayon. Bakit ay hindi ka pa yun, di ba yung panahon ng Duterte administration mayroong sinabi na parang 300 million yata yun na para sa mga war veterans? Oo, narinig namin yan. Ilang panahon na narinig namin yan sa radio at sa television na mayroon. Pero wala na, natapos na ang termino ni Duterte, wala pa rin. Wala pa rin. Bakit kaya hindi nakarating sa inyo, tay? Bakit? Dahil sa itong Pibaw, sila yata ang nakinabang ng pira ng mga veterano. Ba't hindi ito na bulgar sa mga war veterans? Bakit marami pa rin yung mga war veterans, yung mga pamilya nila na naghihirap? Kalaki-laki naman palang pira. Dito sa Surigao, marami kami umaasa. Wala pa rin dahil sa kagagawan siguro ng mahina ang ating gobyerno. Sila lang ang nakinabang, kaya wala, pinatatagal nila. May katibayan ka ba, tay, na anak ka talaga ng war veterans? Mayroon ka bang marriage certificate na may pakita? Mayroon ito. Marriage contract ng iyong mga magulang. Si Chupilo Aklo at saka si Carmen Tumamak. So ito pala yung katibayan ni tatay na anak ka talaga ni Chupilo Aklo. Okay. So asa anak, isa sa mga anak, ilang kayong magkakapatid? Marami po kami, mga 12 kami. Ako ang panganay. So ikaw ang tumayo na sana. Ano yun, tay?
Ito ang litrato ng namatay ang nanay namin noong 1999. So ito yung mga kapatid mo. Ito yan, yung mga kapatid ko. Ito. Noong 2013, na isa nang namatay namin na kapatid. Yan sila. So, ipaglaban ba talaga ninyo tayo itong Oo, hanggat claims? may buhay pa ako, lalakarin namin ito, ilaban namin dahil amin ito, hindi sa ibang tao. Sana tulungan kami ng gobyerno ng Pilipinas na makamit namin at makamta namin ang katuwiran at saka hustisya ng ating gobyerno. Ano to tay? Yan nakalagay ang sa Local artikulo. project. Ito yung dated April 9, 1990. Is Act standardizing and upgrading the benefits for military veterans and their dependents. So, anong nakapaloob dito Meron kaming maraming benepisyo na matatanggap matatanggap ayon sa batas na ito ng Senado? Pero bakit wala pa rin? Matagal na. So, dapat pala yung mga war veterans ay may matatanggap, pero kahit piso may natanggap ba kayo? Anong buhay pa nanay namin, wala talaga. Naghihintay kami. Wala, pinapaasa, maraming pangako. So, wala pangako, talaga. pangako lang. Wala pa rin hanggang ngayon. Nako. Namatay ng nanay namin. Kaya pala, totoo pala yung nababalita na yung korupsyon sa Pibaw. Totoo ba pala yun? Pibaw daw ang kagagawan na pinaikot nilang lahat ng mga kliman. Wala, pinatatagal, saka pinapahirapan. Naghintay pala kami ng wala. Mayroon naman. Matanong ko kayo tayo, yung ama ninyo na isang sundalo, yung sundalo sa anong sundalo yan? Mayroon ba siyang service record? Mayroon ito. Ito ano to? Service record niya. Nung gira. Isa pala siyang naging private December 14. Ito yung record niya, 1942, 1941. Panahon niya ng gira sa Hapon yata. Dito, sa Mindanao. Ang unang sinalakay ng mga Hapon sa Cotabato, sila talaga ang sumabak ng pakipagdigmaan. Natandaan mo pa ba yun, tay? Nandun ka na ba? Nasilang ka na? Wala. Nung nagliberasyon na, nakita ang nanay ko doon sa Tacloban dahil doon nagpursis ang tatay kong sundalo. Nakipagkita kay Douglas MacArthur. Nung sinabi ni Dr. Douglas MacArthur na shall return, nandoon sila ay nag-induct bilang Philippine Scout. Hanggat nakapangasawas ng anak ang nanay, ang tatay ko. Kagaliti ang nanay ko, doon sila nakikita. Hanggat nakauwi na kami sa probinsya ng Surigao, wala pa rin, wala. Hanggat nakasakit na lang ang tatay ko. Namatay noong 1970. So wala talaga kayo siyang natanggap na? Wala na. Hindi na nakatanggap. Kaya anong panawagan mo ngayon, tay, sa ating gobyerno para panawagan ko sa ating gobyerno na sana matulungan kami para matikman na lang namin ang benepisyo na mula sa aming tatay na sundalo. Sana hindi na patagalin dahil ako mismo ay matagal na, matanda na. At mayroon akong naramdamang sakit. Ilang taon ka na, tay? 75 years old. Itong araw nito, birthday ko. Uy, birthday niyo pala. 1948 ako pinanganak. At ang edad ko ngayon ay 75 na. So maraming salamat tayo sa pakikinayam. Babalikan lang kita kung anong itutulong natin sa programa namin dito sa Sumbungan Vlogs Online. Iparating natin to sa Presidente. Maraming salamat din po. Sana ay makikita-kita pa rin tayo at makamta namin ang tulong ng gobyerno. Maraming salamat. Ayan po si Tatay Chris Aklo.
Ito po yung kanyang bahay na nasira sa Bagyong Odette, di pa naipagawa dahil sa kawalan talaga ng pera. Antabayanan po natin ang susunod pa nating mga interview kay tatay sa pagbabalik natin sa part 2 natin kung ano ang kahinatnan ng kanyang problema sa unpaid claims ng war veterans ng kanyang mga magulang. Ito po ang Sumbungan Vlogs Online. Maraming salamat at don't forget to like, share, and subscribe with our channel.